Matapos na ipinakita ang mga napakatinding ability ng ilan sa mga Nenbis ng mga prinsipe, ay ngayon ay i-review na natin ang chapter 376 o ang episode 37 ng ating Dark Continent series. Ay sa wakas, masasaksiyan na natin ang day 2 ng Nen class ni Kurapika na kung saan ay may kita nila muli ang isang nakakagimbal na pangyayari. Ang dagdag pang revelasyon sa ability ng isang Nen Beast, pati na ang nakakagulat na revelasyon ng isang Nen type mga kaibigan. Yan at marami pang ibang ating matutunghayan sa videong to. Kaya na may this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamangat ng ating chapter ngayon ay determination. At sa simula ng chapter, makikita si Hulkenberg na gustong kausapin ng kanyang ama. Subalit sinabihan siya ng isang sundalong nasa reception na di raw pwede, na kailangan pa rin itong maghintay sa darating pa na banquet para makausap niya ang hari. Nasagot naman ni Hulkenberg na kaya nga raw siya naparito dahil masyadong matagal na raw kung hihintayin pa nila ang susunod o ang darating pa na banquet. Kaya ay sinabihan niya ang nasa reception na at least ay ibigay na lang daw nito ang kanyang letter sa hari. Kasabay niyan ay may kita itong sundalo ni Benjamin na sinabihan ng First Prince na currently nakikipag-negotiate daw ngayon ang 9th Prince Hulkenberg sa guard na nasa VVIP gate. Dito naman sa guard na tinanggap ngayon ang letter ni Hulkenberg ay wika niya na ang letter na ito ay maibibigay niya lang daw kay Morrissey na ang Grand Chamberlain. At ang kanya lang daw maa-advise dito sa prinsipe ay ang ibigay na lang daw sana itong letter sa araw na ng banquet. Kaya ay sagot naman ni Hulkenberg na babalik na lang daw siya bukas na may dala ring letter na hanggat sa di raw sila makikita ng kanyang ama ay babalik at babalik daw siya at araw-araw niya itong gagawin. Matapos sa eksenang yan ay bago muna yan mga kaibigan, kung naghahanap kayo ng online streaming site o app na may napakalawak na offer na kung saan ay pwede kayong manood ng anime, movies, TV shows, pati sports at marami pang iba mga kaibigan, you name it. Ang lahat ng yan ay sagot ng UCine. Isang online streaming site / app mga kaibigan na kung saan ay isang subscription lamang ang kailangan nyo ay pwede nyo nang mapanood ang lahat ng yan mga kaibigan. All-in-one na at wala ring ads dito. So uninterrupted talaga ang inyong panonood. At don't worry, safe po ang app na to mga kaibigan. Kaya kung interesado kayo ay pindutin nyo na ang ating download link dyan sa comment section. Maraming salamat. Balik na tayo sa video. Dito naman sa court ng Tier 1, may kita ang First Prince Benjamin kasama si Balsamico, ang Second Queen Camilla kasama ang kanyang private personal guard, in which ay nasa Supreme Court sila mga kaibigan sa Tier 1. At ang tagahatol dito ay si Cleopatra. At dito ay nagsalita ang guard ni Camilla na ang ginawa lamang ng Prinsipe Camilla ay isa lamang daw self-defense matapos daw itong tinangkang patayin sana ni Muset ng personal guard ng First Prince sa pamamagitan daw ng paggamit ng baril. Dada pa rito na tumakas daw si Musi noon kaya hinabol ito ni Camilla. Subalit nakasalubong naman doon ito si Furikov na ang guard ng First Prince pati na ang guard ng First Queen Umma na si Wolfie, na kung saan ay tinutukan daw siya noon ng baril ng dalawang guards na yan na dahil sa nakaramdam daw ng takot o panganib itong si Camilla ay napilitan daw itong bumaril. Dada pang sabi ng personal guard ni Camilla na isa raw itong kaso ng self-defense. Kaya ay idinidemand daw nila ngayon na isuko na ni na First Prince Benjamin ang kanyang guard ni si Muse dahil sa ginawa raw nitong attempted assassination sa Second Prince Camilla. Bukod pa riyan ay magsasampa din daw sila ngayon ng kaso sa First Prince Benjamin dahil sa pag-order daw nito ng assassination. Nasagot naman ni Balsamico na objection daw sapagkat ang pagpapaputok daw ng napakaraming bala ng baril sa prinsipe na walang dalang armas ay isang napaka-excessive daw na gawain at hindi rin naman daw nila tinatago ngayon ang guard na si Muse. Nang masabi ni Balsamico ay nag-request naman ang personal guard ng Second Prince na si Camilla na i-search daw ang buong residential area ng First Prince. Nasabi naman ni Balsamico na ganun din daw ang kanilang gagawin sa Second Prince na magre-request din daw sila na i-search ang residential room nito. Kaya isagot naman ni Cleopatra na sige, magre-request daw siya sa Royal Guard na i-search ang residential room number 1001 at 1002. At hanggat sa hindi pa raw nahanap o nakikita si Muse ay ang magkaparehong prinsipe ay mako-confine daw sa VVIP area na naka-under surveillance. At ang protection service naman daw ay magpapatuloy pa rin daw sa magkaparehong prinsipe na to at mag-a-assign daw siya ng mag-e-escort sa dalawang prinsipe na sasama sa kanila sa tuwing lalabas sila ng confinement area. Sabay in-adjourn na nito ang court meeting. Matapos ma-adjourn ang meeting mga kaibigan ay may kita naman na lumabas na sa korte ang dalawang prinsipe. May kita naman dito si Camilla habang nakatingin naman sina Benjamin sa kanya. Nasabi pa dito ni Balsamico na sa kasamaang palad ay nakatakas daw si Camilla sa pagkakakonfine
confined dito. Nasagot naman ni Benjamin na di bali na lang daw kasi ang owl daw ni Muse ay nakakakita raw sa lahat. At may kita nga dyan mga kaibigan na inactivate na ni Benjamin ang ability ni Muse. Na habang inoobserbahan niya rito si Camila gamit ang owl ay wika pa niya na ang lahat daw na gagawin ni Camila ay nakikita na niya kahit ano pa man yan mga kaibigan. Matapos niyan ay pinakita naman dito na day 3 na pala mga kaibigan ng paglalayag at 10:05 AM na. Nasa sumunod naman na eksena, may kita naman si Kurapika na sabing isarado mo na ang pinto sa living room at walang kikilos. Sinabihan rin niya si Bill na isarado rin daw ang pinto sa bed chamber at huwag raw itong buksan hanggat sa di pa siya nakakabalik dyan. May kita naman dito si Sakata na sabing tinamaan ko ang 3 sa kanila pero may isa pa raw nagtatago sapagkat may kita mga kaibigan na isa na namang biktima ang napatay ng ahas ng assassin na pumatay kay Barigen noon. At may kita na ang biktima sa araw na ito ay si Myuhan, ang arroganting guard ni Cherignik mga kaibigan na nakaalita noon ni Kurapika sa unang araw ng NEN class. May kita itong nasa CR ngayon mga kaibigan na na-drain talaga ang dugo nito na ayon kay Kurapika na isang visually directed remote control daw siguro ang ability ng assassin o di kay kagagawan daw ito ng ability mula sa manipulator o baka manipulator ang assassin na inutusan ng mga ahas. Matapos niyan ay dito naman sa kwarto ng Reyna at Prinsipe ay sabi dito ni Oito na may biktima na naman daw. Ayos lang ba raw ang lahat? Nasagot naman ni Bill na manatili po kayo dito. Na kailangan daw ni Oito na manatili lang daw dito sa kanyang tabi. Kasi halata naman daw na ang suspect ay umaatake lang daw sa mga taong ulang din. Kaya ay magiging maayos lang daw ang Reyna dito sa kanyang tabi. Dito naman kay Kurapika na nakatingin ngayon sa bangkay ni Myuhan ay sabi pa niya sa kanyang sarili na 10 segundo lang daw ang lumipas simula nung sumigaw itong si Myuhan mga kaibigan kanina na matapos ang 10 seconds na yun ay naging ganito na raw si Myuhan na na-drain na talaga ang dugo. Nabase dyan na nasurpresa raw talaga si Myuhan sa attacking yon. Kung kaya't masasabi niya na wala raw talagang kalaban-laban ang isang non-nen user sa ability na ito mga kaibigan. Na ayon naman kay Sakata na nawala raw ang isang ahas kanina pero hindi naman daw yun isang maliit na ahas na kayang makadaan sa mga vents. Nasabi naman ni Kurapika na nawala na raw ang ahas dahil i-deactivate na raw ng assassin ang nen nito. Kasi ang mga ahas na yun mga kaibigan ay kinunjure lang ng assassin na yon, which is ang silent majority user. Kung kaya ayon naman dito ni Kurapika na kailangan doon nilang ipaliwanag ang mga nangyari sa mga taong nasa living room ngayon. In which ay tanong naman ni Sakata na para saan daw, bakit ipapaliwanag pa raw nila ang nangyayari. Nasagot naman ni Kurapika na ang sitwasyon daw kasi ngayon ay magpapasimula raw sa mga taong nasa living room na mag-isip na bakay sila talaga ang nagpaplano sa mga pangyayaring to. Kasi ang mga nangyari ay nagbibigay daw kasi ng benepisyo sa kanila. Especially na itong bagong pinatay lang na si Myuhan ay ang tao na kipag-alitan sa kanya noon. Kaya na may matapos niyan ay nang bumalik na sila sa living room ay dito naman nagsalita si Maor at Satobi na sabing ayaw na namin. Pinapasok niyo pala kami at pinangakuan na turuan ng NEN pero ang plano niyo pala ay iisa-isain niyo kami na papatayin dito. At noon pa ay iniisip niya raw na isang too good to be true lang daw talaga ang pangako ni Kurapika na tuturuan sila ng NEN sa loob ng 2 weeks lamang. Na ang lahat ay iniisip niya talagang kasinungalingan lang. At ngayon ay parang nagkatotoo nga ang kanyang kutob mga kaibigan. Kaya ay paliwanag naman ni Kurapika na teka, ang sinabi ko tungkol sa NEN ay totoo talaga at hindi naman namin pinaplano ang lahat ng mga nangyari ngayon. Nasagot naman ni Maor na kung magpapatuloy lang daw sila ay patuloy lang din daw silang unti-unting i-eliminate dito. At kung magquiquit naman daw sila ay ang mga nangyaring patayan ay cover up lang daw. Kaya ay tawagan na raw nila ngayon ang Royal Army. Kasi obvious na raw kung saan papanig ang judge sa mga nangyari. Nang masabihan ni Maor ay sa isipan naman nga ni Kurapika ay wika niya na ang sinasabi raw ng mga to ay logical daw talaga. Kasi may sapat na raw silang ebidensya para pagsuspetsahan talaga sila. Na kahit may royal privilege nga raw ang Reynang Oito ay in worst case ay posible raw na isa-separate sila ng Reyna at ang Prinsipe. Kaya ay hindi raw nila pwedeng ipa-involve dito ang Royal Army. Kaya ay kailangan daw nilang kumbinsihin sila rito na magpatuloy na lang sa NEN class. Maya-maya pa ay may nagsalita naman dito na nagpatuon sa atensyon ni Maor. Na sa kanilang paglingon ay may kita si Belereinte na nagtaas ng kanyang kamay na sabing pwede bang magsalita? In which ay dito na siya nagsalita mga kaibigan. Na wikang sino ba raw ang nasa matinong pag-iisip na iihi sa teritoryo ng kalaban? Na di ba kabubuhan daw talaga ito? May kita naman dito na tumahimik ang ilang mga guards nang masabi niya yan mga kaibigan at nakikinig na ngayon sa kanya. Kaya ipaliwanag pa ni Belereinte na nasurpresa nga raw noon si Barigen at ang ginawa raw ngayon ni Myuhan ay resulta lang daw ng pagiging careless nito. Considering na si Barigen nga raw noon ay kasama nila kasi ang NEN class nila ay tumatagal lang daw ng ilang oras kaya ay manatili na lang daw sila dito sa kanilang lugar at maging maingat na lang palagi. So bakit pa raw pupunta pa sa CR? Ang isang guard na sa CR pa talaga nang ikinonsiderang kalaban nito. Na ayon pa ni Barigen na nahati nga raw sila sa 3 grupo kaya ay dapat nabantayan nila ang isa't isa. Nagawin nila ang lahat bilang isang grupo na kung yan daw ang kanilang gagawin ay ang attacking nangyari kay Myuhan ay di na raw mauulit pa. Habang
Habang nagpapaliwanag dyan si Bellirante, ay di muna nagsalita si Kurapika. Kaya ay nagsalita naman dito si Maor na sabing, salamat sa opinion mo. Pero hindi talaga kami nagtitiwala sa mga kagaya nyong nasa Hunters Association. Kasi usap-usapan dito na nagbabala kayong gamitin ang succession contest na ito para makuha niyo ang pabor ng mga royals ng Kakin. Na kung may usok daw, ay mayroon din daw ang apoy. In which ay sagot naman ni Bellirante na ganun ba? Bukod sa mga prinsipe, ang succession contest ay ginagamit nyo rin naman para makaangat kayo sa inyong mga posisyon. Well, napakabuti naman daw para sa inyo, wika nitong si Bellirante. Pero wala rong kinalaman ang succession contest sa mga hunters dito. Kasi itong mga hunters daw ay ginagawa lang daw nila ang kanilang makakaya sa kanilang trabahong to. Na once natapos na raw kanilang trabaho dito ay mag-move on na naman daw sila sa susunod na trabaho. Kaya ay sabi naman ni Satobi na di ba ang trabaho mo sa class na ito ay tapos na alam na raw ni Bellirante kung paano gumamit ng NEN, na bakit nandito pa raw ito ngayon. Napatay na ang kanyang partner na si Barigen. So wala nang purpose pa mga kaibigan ang NEN training na ito para kay Bellirante. Natugon naman ni Bellirante na isang typical na speech daw ang sinasabi ng taong to na halatang walang alam sa mga nangyayari, na dapat ay makinig na lang daw itong si Satobi sa sarili nito. Sapagkat ang pag-gather daw ng impormasyon sa depensa na meron ang isang prinsipe o ng ibang prinsipe ay isa rong importanteng bagay bilang isang guard. At ito rin daw ang utos sa kanila ng Reyna, na wala raw sa kanilang mga guards na sumusunod lamang sa utos ang gustong makipag-alitan dito at mag-quit na lamang sa ipinapatrabaho sa kanila. Kaya ay kung gusto raw ng mga to na mag-quit, then umalis na lang daw sila at wag nang maghikayat pa sa iba, na ang mga Royal Army ay tinatawagan lang daw para mag-recover lang daw ng bangkay, na bakit pa ay i-involve pa rito ang Royal Army, na kung aakusahan daw nila ang 8th Queen na si Oito at ang mga guards nito, then pwede rin naman daw niyang akusahan pa ang kahit ni sino na nandirito, na kung mag-quit daw sila ngayon, ang kanilang misyon ay papalpak daw talaga at ang tunay na salarin ng pagpatay ay makakatakas lang, bagay na magpapawala daw sa kanilang tsansa na makakuha sana ng puntos sa kanilang mga pinagsisilbihan. Sabay tinapos na ni Bellirante ang kanyang salita na wikang gusto niya pa rin daw magpatuloy hanggat sa meron daw natitirang taong gusto ring manatili. Pero pagdating daw sa iba ay sila raw dapat o ang bawat isa sa kanila ang magdi-decide kung magpapatuloy pa ba sila o hindi. Matapos ang sabihan ni Bellirante ay may kita naman si Kurapika na tahimik lang dito. Nang maya-maya pa'y sinabihan naman niya si Bellirante na mag-usap daw muna sila saglit. Na habang papaalis sila ay nakatingin naman sa kanila ang lahat ng guards mga kaibigan. Kaya ay sabi naman dito ni Bellirante na sigurado ba raw itong si Kurapika na silang dalawa ang mag-uusap ngayon in private. Nasagot naman ni Kurapika na oo, ayos lang daw kasi pinagsosuspechahan lang din naman daw sila ng mga to in the first place. Kaya naman nang nasa isang silid na sila ay dito na nagpasalamat si Kurapika sa mga sinabi kanina ni Bellirante. Nawika pa niya dito na dahil sa sinabi raw nito ay magpapatuloy na raw ngayon ang kanilang NEN class. Nasagot naman ni Bellirante na wag raw itong magpasalamat sa kanya kasi kailangan niya raw dito ang tulong ni Kurapika sa bagay na kanyang gagawin. Mga salitang nagpataka naman dito kay Kurapika. Kaya itanong naman ni Bellirante na wikang, pwede ko bang hiramin si Bill ng 10 minuto? Sabay dito na ipinaliwanag ni Bellirante ang tungkol sa nangyari sa kanilang room at sa kanyang gagawing plano na hihiramin niya si Bill. Kaya isabi naman dito ni Kurapika na ganun ba? Parang worthy nga raw subukan ang mga sinabi ngayon ni Bellirante sa kanya. Natugon naman ni Bellirante na oo, na maaaring hindi raw siya nakakausap niya na Biske, pero at least ay mabibigyan daw niya ang kanyang mga kasamahan ng impormasyon. Pero napaka-weird naman daw siguro kung siya lang daw ang mag-isang magsasalita sa harapan ng 10-13 mga kaibigan na room. Na baka siya lang daw tuloy ang titignan ng mga tao na malapit dun. Nasabi naman dito ni Kurapika na so magpapanggap ka pala na si Bill ang kausap mo habang nakikipag-usap ka sa mga kasamahan mo sa harapan ng room 10-13. Nasabi naman ni Bellirante na oo at nakabalik nga raw si Hanzo, pero special case nga raw kasi ang nangyari kay Hanzo na sa kanyang parte ay hindi raw niya alam kung makakabalik pa ba siya, unlike kay Hanzo. Natanong pa niya na di ba ang Nenbis ng 13 Prince Marayam ay nasa walang tao na room 10-13? Natugon naman ni Kurapika na oo, yan daw ang narinig niya. Dalag pa ni Kurapika na makikipag-communicate lang daw siya sa kanila kung kinakailangan, pero sa ngayon ay ipaprioritize daw muna niya itong NEN class. Nasabi naman ni Bellirante na mag-buy time lang daw itong si Kurapika hanggang sa kung kailan nila kaya at magigipagkasundo raw itong si Kurapika sa ibang prinsipe kung posible raw. At wika pa niya na kailangan din daw na ipagpatuloy talaga ang NEN class, kaya ay mananatili raw talaga siya dito sa class ni na Kurapika. In which ay sabi naman ni Kurapika na okay, sige 10 minutes na pwede raw niyang hiramin itong si Bill. Bagay na ipinapasalamat naman ni Bellirante. Matapos niyan ay yun na nga mga kaibigan, kinakausap na ngayon ni Bellirante si Biske dito sa harapan ng room 13 kasama itong si Bill para hindi magmukhang halata. Matapos niyan ay sa room 1010, maririnig naman dito ang Prinsipe Cacho na tinatawag si Melody. Agad namang dumating si Melody na sabi naman ni Cacho na tulungan daw siya nito sa kanyang mga studies. Tanong naman ni Melody na ano po? Nasabi naman ni Cacho na anong ibig mong sabihin dyan sa pagtatanong daw ni Melody. Na ang gusto ba rong ipahiwatig dito ni Melody sa kanya na walang saysay ang kanyang pag-aaral dahil mamamatay lang din naman siya? Nasagot naman ni Melody na hindi po. Sabi naman ni Cacho
Kacho na mas alam ko ang sarili ko pero matigas daw kasi ang kanyang ulo at mas namomotivate pa nga raw siya ngayon. Dada pa niya kay Melody na di ba bukod sa akin ay ikaw ang pinakabata rito, so ikaw ang pinakamalapit sa pagiging estudyante. Na habang nagsasalita dyan si Kacho ay may naririnig naman ngayon si Melody na isang tunog, kaya ay napasabi siya na ang tunog na ito isang musketone. Nadagdag pa niya na mula sa tunog ng musketone ay nagsisend daw ngayon si Kacho ng isang Morse code. Na habang nagsasalita rito si Kacho na sabing ano raw ang best subject ni Melody, kasabay niyan ay pinipindot-pindot pala ngayon ni Kacho mga kaibigan ang musketone na device para mag-send ng Morse code kay Melody na nagsasabing kung naririnig mo ko o kung naririnig mo to ay sabihin mo ang salitang music. At may kita itong musketone mga kaibigan na tinatago ni Kacho sa kanyang isang kamay. At itong musketone mga kaibigan ay isang device na nakakapag-produce ng isang high frequency sounds na ginagamit bilang isang secret conversation device ng mga young people. Ang musketone kasi ay naririnig lamang ng mga bata since na mas madaling nakaka-pick up ng high frequency sounds ang tenga ng mga bata kumpara sa isang adult mga kaibigan. At dahil sa nasa teenage years pa nga sila mga kaibigan, mas naririnig nila ang mga high frequency na yan. So matapos na maisa ni Kacho ang Morse code na yan kay Melody gamit ang musketone, ay sumagot na rito si Melody na magaling daw siya noon sa school pagdating sa music. At ang music na word mga kaibigan ay isang word na nangangahulugan na narinig nga ni Melody ang paggamit ng prinsipe Kacho ng musketone. Kung kaya't sabi naman ng prinsipe na sa tingin mo ba na gusto ko matutunan kung paano gumamit ng instrument? Sabay tinapos niya ang kanyang salita na wikang di bale na lang. Pag-aaralan na lang daw niya nang mag-isa ang nasa kanyang libro ngayon. Nasagot naman ni Melody na opo, pasensya na po, aalis na po ako. Subalit habang sinasabi ni Melody ang mga salitang yan, ay narinig niya ulit ang Morse code ni Kacho na sabing kitchen, cupboard, bottom, left. Na bago siya umalis ay tumingin muna siya sa prinsipe, sabay pinuntahan na niya ang kusina at hinanap niya ang cupboard sa bottom left mga kaibigan. In which ay nang tinignan niya ang cupboard mga kaibigan ay nakita niya ang isa pang musketone device. At ang musketone na ito ay ibinigay ni Kacho para makapag-communicate ngayon si Melody sa kanya gamit ang device na ito. Kaya ay napasabi rito si Melody sa kanyang isipan ng wikang grabe, pinag-isipan raw talaga ni Kacho ang bagay na ito para makasurvive lang. Kaya ay pinapangako niya raw sa kanyang sarili na sasagipin niya raw talaga ang prinsipe Kacho. Matapos niyan ay sa sumunod naman na eksena, makikita ang isang coin na tinitignan ngayon ni Zhang Lei. Nasabing isa naman daw coin ang nahulog ngayong umaga lang. Na parang ordinaryong tingnan lang daw ang coin na ito. Na kung ang Nenbis daw ang may gawa nito, ay ano raw kaya ang epekto na ibinibigay nito sa isang tao. Kaya ipaliwanag dito ni Coven Toba na ang guard na inassign dito ng First Prince na ang epekto raw na ibinibigay ng isang bagay na kinunjure ay nakaklasify daw sa dalawang grupo. Na either ang kinunjured na bagay ay nagsisilbing actual talaga na weapon or tools o di kaya ang bagay na yan ay nagbibigay ng isang supernatural na epekto na may isang unique effect na ibinibigay sa isang tao gamit ang Nen. At since na wala raw siyang nahanap na ibang coin na may ganitong design, ay masasabi niyang hindi raw ito isang bagay na nagsisilbing weapon. Sa halip ay sa tingin niya na ang coin na yan ay isa raw catalyst para ma-activate ang isang supernatural na effect na sa pamamagitan naman ng pag-fulfill sa certain conditions. Kung kaya't napasabi nilang dito si Zhang Lei na so wala ka palang idea kung ano ito. Kasabay niyan ay pinaliwanag naman dito kung ano ang ability ng Guardian Spirit Beast nitong Third Prince Zhang Lei. Na itong Nenbis na ito mga kaibigan ay isa raw palang conjurer na compound type na na-activate daw ang multiple na ability nito sa pamamagitan naman daw ng pag-fulfill ng multiple din na conditions. Na ang ni sino man daw na nagpo-possess daw ng coin na ito at na-fulfill nito ang kinakailangang kondisyon ay magkakaroon daw ang taong yan ng iba't ibang ability. Matapos ng eksenang yan ay fast forward sa day 4, gabi ng Wednesday mga kaibigan, may kita itong si Fugitsu na may tinitignan sapagkat nag-appear na naman ang misteryosong pinto sa kanyang harapan. Nasabi naman ni Fugitsu ngayon na ito na yon. So ang Mahika raw ay gumagana lang daw ng isang beses sa isang araw. Na ngayon niya lang daw na-realize na napagod nga raw siya noon o kahapon nung nakabalik na raw siya rito matapos siyang pumunta kay Kacho gamit ang pintuan na ito. Ayon pa rito sa isipan ni Fugitsu na saan daw kaya siya pupunta ngayon, na natsyempohan lang daw niya si Kati noon nasa kama. Nayari daw talaga sana siya noon kung nakita siya ng mga guards. Natanong pa niya na kaya ko ba talagang makapunta kahit saan gamit ito, na kung makakatakas kami sa ship na ito ay sasama talaga ako kay Kati. Nadagpa niya na kailangan niya rong imbestigahan ito mga kaibigan, na totoo ba na once in a day nilang nagagamit ang pinto na ito, na nagre-refresh ba raw ito every midnight o baka kailangan niya raw talagang maghintay ng 24 hours. Na gaano ba raw kalayo ang kaya niyang puntahan, gaano raw kadami ang pwedeng makapasok dito, na ang pinto ba raw na to ay nag-a-appear din daw sa ibang lugar, na kaya ba raw nitong mag-change ng location habang papabalik na siya, na gaano raw kaya katagal mananatili ang pinto mga kaibigan na hindi ginagamit, na hindi nga raw niya alam kung makakabalik pa raw siya sa pinanggalingan niya kung lalabas siya sa ibang side.
ang mga bagay na yan ay iniisip talaga ni Fugitsu mga kaibigan. Nadagdag pa niya na kaya pa ba raw niyang bumalik sa kanyang pinanggalingan once na nasa loob na siya, o pwede ba raw niyang ibahin ang kanyang destinasyon habang nasa loob siya, na napakarami rong bagay ang dapat muna niyang alamin dito, na hindi raw niya pwedeng sayangin ang kanyang mga tsansa, na dapat ay gagawin niya ang pag-iimbestiga sa pinaka-efficient na paraan. Sa ngayon ay i-check daw muna niya kung makaka-re-enter ba raw siya ulit sa exit, o kung naiiba ba raw niya ang lokasyon ng entrance mula sa tabi ng exit, na just in case ay di raw siya makakabalik ay pananatilihin daw niya ang exit sa room na ito. Kaya na may sinubukan na rito si Fugitsu mga kaibigan, na sabi niya rito na ang lugar na gusto niya rong puntahan ay ang nasa tabi ng entrance, na matapos niyan ay nagtaka naman ngayon si Fugitsu sa kung bakit walang exit door ang nag-appear sa tabi ng entrance. Kaya hinawakan niya rito ang pader na sabing hindi naman ito nabubuksan, at parang wala raw nagbago, na bakay one way raw talaga ang kanyang destinasyon mula sa entrance na ito, o bakay ang exit mga kaibigan papapunta sa kanyang destinasyon ay nag-a-appear lang matapos niyang mabuksan ang entrance nito. Kaya na may dito na niya sinubukan ang kanyang pagre-research mga kaibigan, na sabing ililigtas daw niya si Katy gamit ang kanyang mahika. Matapos niyan ay dito naman sa room 1004 may kita na bumalik na rito ang isang guard na Cherednik na si Danjin, na sabing pinatay po si Myuhan at ang pumatay ay gumagamit po ng Nen. May kita naman dito sina Theta at Cherednik na nagde-training. Napaliwanag pa rito ni Danjin na ang salarin daw sa krimen ay isa raw sa 21 katao na nasa room 1014, at nangyari lang daw ang krimen during sa kanilang Nen class, pero hindi niya raw masasabi na ang may gawa ng krimen mga kaibigan ay ang mga tauhan ng 14th Prince Wobble o iba pa. Kaya dito na niya tinanong ang prinsipe na magpapatuloy pa ba raw siya. Tanong naman ni Cherednik na ano sa tingin mo, in which ay paliwanag naman ni Danjin na napaka-fatal daw ang atake na yon na ginagawa ng assassin sa mga hindi Nen user, lalo na kung mag-isa lang ang target, pero posible raw na may iiwasan na matarget sa ataking yon kung marami raw sila. Dadagpa niya na in-specify na raw ng mga tauhan ng Prinsipe Wobble na kaya raw nilang magturo ng Nen at matutunan ng mga tinuruan nito ang Nen sa loob lamang ng 2 linggo. Kaya sa tingin niya na magpapatuloy pa rin daw siya, at least after 2 weeks daw, para malaman niya kung totoo nga raw talaga ang ipinangako sa kanila. Sagot naman ni Cherednik na ganun ba? Kaya ay sabi pa rito ni Danjin na ang kanyang impresyon daw kasi ay si Kurapika raw talaga ang kanilang leader, at si Kurapika ay hindi raw talaga nagsisinungaling, kasi ang goal daw ng Hunters Association ay ang i-escort ang Reyna at Prinsipe hanggang sa makarating ang mga to sa kontinente na kanilang destinasyon. So naturally gagawa raw talaga ng mga ganyang hakbang sina Kurapika, gaya ng pagtuturo ng Nen para maiwasan ang mga assassinations, na posible nga raw na nagtuturo raw sila ng Nen para mapantay talaga ang level of power ng lahat ng Prinsipe upang makagawa talaga ito ng isang stalemate. Kung kaya't sabi naman dito ni Cherednik na agreeing-agree daw talaga siya sa mga insights na yan ni Danjin. Pero ang tanong ay handa ba raw itong si Danjin na magpatuloy? Natanong naman ni Danjin na ano raw ang ibig sabihin ng kanyang prinsipe dito. Kaya ipaliwanag rito ni Cherednik na ang ilan daw sa mga Nen users ay nakakamanipulate daw, di ba? Na what if ang pagtuturo raw ni Kurapika ay isang kondisyon pala ng Nen nito para ma-activate ang ability nito na kayang mag-manipulate ng tao. Na nang masabi ni Cherednik ay sa isipan naman ni Theta ay wika pa niya na nakakatakot daw. Nilagpasan daw siya ng prinsipe ng isa sa pinaka-importanting skill pagdating sa pagipaglaban gamit ang Nen. At yan ay ang pagkakaroon ng bilis sa pag-e-expect sa mga unexpected na bagay o pangyayari. Nadadag pa niya na itong sugat daw na kanyang natamo na nakuha niya mula sa Guardian Spirit Beast ni Cherednik ay marahil isang requirement daw sa ability nito. So binigyan pala ng sugat si Theta mga kaibigan sa Nen Beast ni Cherednik. Matapos niyan ay sabi naman rito ni Cherednik kay Danjin na kung magpapatuloy daw ito at kung babalik daw ito sa last day ng Nen training ay kailangan daw talaga ni Danjin na magbigay sa kanila ng pruweba na inosente ito, na hindi ito na manipulate, whether natutunan man ito ang Nen o wala. Na nang masabi ni Cherednik ay sumagot naman itong si Danjin ng wikang na iintindihan ko po, magpapatuloy po ako. Sabay umalis na ito. Samantalang sa isipan naman ngayon ni Theta ay sabi pa niya na 11 more days na lang daw, kaya niya raw ito. Matuturuan na raw niya ng Zetsu ang prinsipe. Matapos niya ay salita naman dito si Cherednik kay Theta na wikang Theta. Kung kaya't sagot naman ni Theta na ano po yun, in which ay tanong naman ng prinsipe na sa tingin mo ay handa na ako para sa water divination. Nasagot naman ni Theta na hindi po, ang masyadong maraming impormasyon na ibinibigay sa isipan nitong prinsipe ay magbabackfire daw talaga. Nasabi naman ni Cherednik na sige na, may pambihira naman daw siyang talento, magtiwala ka. Mas grabe pa raw talaga sa iniisip ni Theta ang kanyang pagkahumaling sa bagay na ito. Kaya ay dapat na dediretso na raw sila sa pinakamaikling ruta. Kung kaya't napasabi na lang dito si Theta sa kanyang isipan na mas mainam daw na malaman niya ng maaga, na kung malalaman daw niya kung ano ang Nen type nito at kung makapag-form daw siya ng plano base dyan, ay habang iniisip ni Theta ang mga bagay na yan, ay dito na siya nagsalita na sige po, pero nagbabala na po ako sa inyo. Kaya na may matapos sa eksenang yan ay nag-water divination na nga itong si
Cherinik mga kaibigan, and guess what? Nang sinagawa na nila ito ay may kita ang tubig na parang pinapakulo mga kaibigan at nag-iba na rin ang kulay nito. Nasabi naman ni Cherinik na ha, ano ito? Nang makita yan ni Theta mga kaibigan na hindi ngayon makapaniwala sa kanyang nakikita ay wika pa niya na wala pa raw siyang nakikitang ganito. Nasa isipan naman nga ni Theta ay sabi pa niya na isang specialist daw ang prinsipe. Pero may isa rong bagay na sigurado raw talaga siya base sa resulta ng water divination na yan. Na ang water divination na yan ay napaka-sinister daw talagang tignan. So nagre-reflect ito mga kaibigan sa napakasamang pagkatao ni Cherinik. And more than that ay isa rin pala siyang specialist mga kaibigan base rito. So grabe, isang matinding threat pala itong taong i-confront ni Kurapika sa hinaharap mga kaibigan. So mas tumitindi ang mga susunod na mangyayari lalo na sa susunod ay may kita na natin ang pagtitipon at pagkilos ng isang grupo pati na ang introduction sa isang bagong grupo na mas lalong magpapa-excite sa inyo. Yan at marami pang ibang ating masasaksin sa susunod na chapter kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na to. Kaya may kung gusto nyo yung video ay kinagat a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.